gwapo naman po pala kayo. Mukha naman palang hot and spicy si Kuya Eddie. Parang sili lang ang dating. Tay, kamusta po? Ito po, inaaway. Naaway? Bakit nga po? Ano ba nangyari sa buhay pag-ibig natin, Tay? Hindi ko po alam kasi kung ano nangyari sa kanila eh. Bakit eh? Ilan taon na po kayo, Tay? 51 po. 51, batang-bata pa. Kayang-kaya pa. Parang kalabaw. Ah? Ikaw pa. Paano pong nangyaring kayo ni Marlene, tapos sabay si Yoli, tapos sabay si Ate Bing? Anyari? Hindi o, schedule na po yan sa kanila. Kayo na ang idol ng mga kalalakihan dito. Paano na-schedule? Kasi po, kayo po ang una ni Marlene, 6 na taon po kayo. Anong nangyari? Eh, hindi na ho siya marunong ano sa akin ba? Yung serbisyo. Ang hinahanap ko sa kanya, pag-serve niya sa akin. Eh bakit nga hindi kayo nagpaalam na lang, break it to me gently, ganyan? Kasi po, meron na po ako kasing minamahal na iba, kaya ko iniwan siya. Eh, nung magkakilala po So, kami. sino po yung minahal nyo matapos kay Marlene? Si Yuli po. Inigawan ko siya sa magtitinda niya, masarap siya magbigay. May pinakasalan na po ba kayo? Wala Mang pa po. Eddie? Wala. So, parang lumalabas, binata talaga kayo. Binata po ako. May anak po kayo. Meron po, sa unang asawa po. Oh, pero hindi rin po kayo. Sa akin, iniwan niya ako, dala niya. Ilan po yung anak nyo? 8 po. Dala niya lahat. So, pagkatapos po noon, naging kayo na ni Marilyn, tapos si Yoli, o bakit nyo naman iniwan si Yoli? Eh kasi po, nawala na po siya na yung serbisyo ba sa akin. Yung Nawalan din ng serbisyo. Ano ba yung serbisyo ang hinahanap po ninyo? Mga lutong ulam niya na masasarap ba noong araw na magkakilala kami. Tapos nung umalis kayo kay Yoli, tumibok na naman ang puso nyo. Tumibok na naman. Sino pong nagpatibok naman? Meron po ako nakilala. Ito nga po, si Bing. Ngayon last year lang po. So ngayon, ang kasama po ninyo ay si Bing na. Opo. Kayo na po. Sa palagay nyo, magtatagal ang inyong relasyon? Hindi ko po alam. Hindi nyo alam. Bakit? At least honest siya, ha? Matanda na po ako. Ha? Tumatanda na rin po ako. Pero, bakit po ninyo nasabing hindi kayo sigurado? Eh, tumatanda na po ako. Humihina ang panahon. Yung pagkatao ko. Humihina. Humihina. Aha. Humihina. Kaya nga po, kung sa palagay ninyo magre-retiro na kayo, hindi ba dapat ang kasama nyo na lang sa buhay ay si Ate Bing? Maaari po. Maari. Kaya mo ba yun? Kaya. Naalagaan siya, Ate Bing? Opo, kasi... Oo, baka mamaya pag wala na naman yung serbisyo, hindi kaya mawala na naman kayo. Hindi ko siguro mangyari na kasi So, ang sinasabi po ninyo, ang mahal nyo talaga ay si Bing na. Totoo po ba, Tatay Eddie, na bukod dun sa 8 pa ho ninyong anak sa una, ay gusto pa rin po ninyong magkaanak? opo, kailangan ko po para ma-inspirasyon sa buhay ko. Kaya po pa ninyo paaralin pa at buhayin? Opo. Baka naman mamaya, bukas makalawa. Malakas pa ho ito. Wag naman sana. May iwan kay Bing ang responsibilidad. Paano po yun? Eh, kayang-kaya pa ho yan. Pag, Hindi mo na nga kayang anuan yung mga kapit mo eh. Mga kasawsawan, sandali lang, Ate Marlene. Mukhang kailangan nila ang tulong ng ating trio tagapayo para mas maunawaan ni Mang Eddie na kailangan tapusin ito ng maayos. Hindi ba magpaalam ng maayos nang sa ganun, makapag-move on na ang isang tao kung ayaw na nung kanyang karelasyon. Yan po ang tulong na ibibigay sa kanila ng ating trio tagapayo. Ba't umiyak, Marvin? Gusto mo pa ba yan? Ha? Gusto mo pa ba? O ano? Ayaw na sa'yo Ayaw na sa'yo, ha? Yan lang siyempre po eh. Parang gusto ko lang hindi gumanti na masaktan siya. Kalimutan mo na to. Oo, okay naman na. Okay na siya? Okay na. Hanap ka na talaga ng responsable na lang. Ha? Okay? Dapat na nagpapaalam kayo. Si Aling Yoli. Hindi, pinalayas na nga niya eh. So nahanap nila siya ulit.
May mga aral pa sa buhay na nais iwan sa atin ang ating trio tagapayo, kaya pakinggan po natin si Attorney Ben Acosta. Ako ay nag-aalala sa kalagayan ni Mang Eddie sa pagtrato na niya sa mga babae. Paulit-ulit niyang sinasabi kanina yung salitang serbisyo. No? Alam mo, Mang Eddie, ang mga babae naman hindi naman natin katulong ang mga yan Tandaan mo na kung ikaw man ay nagkaroon ng relasyon at sinerbisyohan ka ni Marlene, ni Yoli at ngayon ay si Bing, hindi dahil lamang sa pangangailangan mo, kundi ipinadaman nila sa iyo na ikaw ay kanilang mahal. Kaya sana yung pagmamahal na yon na ginawad nila, pinagkaloob nila sa iyo, sana ay ginantihan mo naman ng magandang kalooban din. At alam mo ba, mga Eddie, na may batas ngayon na sumasaklaw sa mga ekangay nag-aalipusta sa damdamin, karangalan at dangal ng isang babae. Isang batas na napakabigat kapag ka ito ay nalabag ng isang lalaki. Yun yung Republic Act 9262. Ayaw kong ikaw ay kangay masadlak sa paglabag ng batas na yan. Kaya't sana sa mga pangyayaring ito na nakasadlakan mo at naging eksperyensya mo sa mga kababaihan, ihinto mo na. Yun lamang. Paalala lang po sa lahat ng mga kababaihan, lalo na sa iyo, Marlene. Alam mo, kahit na sabihin mong nagmahal ka ng 6 na taon, pero kung talagang wala na, wag mong sasabihin na huminto na rin ang buhay mo. Kasi Chang, yung nangyari sa kanya, after nung iniwanan siya ni Mang Eddie, dun siya nagkasakit So, ayaw niyang kumain, nanghina siya. So, nagkaroon siya talaga ng TB because of that, paghihiwalay na ganyan. Na-depress siya at sumama ang kanyang, sabihin na natin, medical na kondisyon. At yun ay inabot ng 6 na buwan na pagpapagamot. At ngayon lang nag-uumpisa na siya ay gumaling. So, sana, alam mo Marlene, habang ikaw ay magaling na, ipagpatuloy mo na, iayos mo na yung sarili mo, magtrabaho ka. Kasi kung ikaw ay magtratrabaho na, mas madali ka makamove on. So maging aral po sa inyo to. Yan lang po. Para po kay pinapastangan mo ang kanilang pagiging babae, hindi mo nirespeto. So sa harap ng Diyos ay wala kang pugi points. Hindi ka malakas. Hindi ka oragon. Dapat kung gusto mong maging oragon ka, sunod ka sa batas ng Diyos. Magpakabait ka. Magpakabuti ka. Sabi mo nga, hindi ka na bumabata. Isang pag-amin na ang Diyos lamang ang may hawak sa buhay natin. Paano kung sabihin ng Diyos, hanggang ngayon ka na lang? Di ba, Mang Eddie? Kaya, umpisahan mo na ngayon. Magsisi ka, humingi ng tawad sa Panginoon, at ngayon naman ay gusto mong isama na sa buhay mo. Ito si Bing. Kaya po, Bing, ay magdasal ka sa Panginoon. Sana naman ay maging maganda ang takbo ng buhay niyo. Nais ko na kayo magpapaspas sa harap ng Diyos. Salamat po. Ate Marlene, hindi ko alam kung alam mo ang awitin na yon na pinasikat ng isang napakasikat na singer at siya nga ay pumanaw na ngayon na si Whitney Houston. Ang sabi sa kanyang awiting, "Learning to love yourself is the greatest gift of all." Ibig sabihin, ang mahalin natin ang ating sarili, yan ang pinakamagandang regalo na pwede nating ibigay sa ating sarili. Alam ko sa ating mga kababaihan, pag nagmahal tayo, todo bigay. Siya ang buhay ko. Hindi ko kayang wala siya. Pero minsan may mga nangyayari sa buhay natin na talagang ipinapakita lang talaga na maaring hindi pa siya at maaring hindi pa nga si Mang Eddie ang para sa'yo. Hindi man siya nakapagpaalam noon. Ngayon, siguro, Mang Eddie, nakita po ninyo ang kahalagahan na talaga pong sa bawat pakikipagrelasyon natin, di nga ho ba, yung pupunta lang tayo sa banyo, nagpapaalam pa tayo? O sandali, mag-CR lang ako. Ano pa ho kaya yung inyong karelasyon? Papaalam na po ako sa kanya. Usapin ko sa inyo ang tawad sa kanya. Ha? Hingi po ako sa kanya ng tawad. Sige po, pwede po kayong magpaalam.
Nahingi ako sa'yo ng tawad ah. Sisa ka na sa mga nakaraan. Hindi ako nakapagpaalam sa'yo kasi marami ako nilalakad kasi noon eh. Ah, Okay lang yun. At least alam ko na. Panatag din loob ko. buti na agapan mo yung sarili mo. Kuya. Ah, okay. Salamat. Ang mahalaga ngayon, maalagaan mo ang iyong sarili, mahalin mo ang sarili, magpagaling ka at talagang yon ang magbibigay sa'yo ng inspirasyon. Magpaganda ka. Maganda ka. Para pag nakasalubong mo siya, excuse me, di kita papansinin. Tumulong nga laway mo. Oh, di ba? So kayo naman, Ate Yoli, dami nitong inaayos kong danyos perwisyo mo Mang Eddie. May gusto pa ba kayong sabihin kay Ate Yoli? Magpapasalamat lang po ko sa dating mga serbisyo niya sa akin. Ano po ba yung serbisyo na yan? Nung araw, nung umpisa na magkakilala, Napapailing ang mga babae dito talaga. Ano ba yung serbisyo na yan? mga pagkain, mga masasarap na yung serbisyo. Pagkain na masasarap. Gusto kasi ni Mang Eddie ng maasikaso. So, Ate Bing, kayo na po ang magsasama. Apo. Handa naman po ba kayong mahalin siya, talagaan? Apo. Aba naku, yun naman pala, Mang Eddie, wala ba kayong planong magpakasal? Ha? Paano po namin pakasal? Plano niyong magpakasal? Oo. Para maging legal ang pagsasama Oho. natin. At kung sakasakali nga ay may mga plano pa ho kayong Marami pa po. magkaanak. Oo. Sana po, talagang this time, yung pong gusto ninyo na makasama at maalagaan ng inyong mga anak ay sana nga po magawa ninyo. At sana nga din po ay matupad ang pangarap ninyo na makasal kayo po ni Ate Bing. Good luck po sa inyo. Salamat. At sana ay maging maayos at maganda ang kanilang buhay. Palakpakan natin ang ating mga bisita. Mga kapatid, aminan na po tayo. Marami pong magandang aral tayong natutunan sa ating pong isyu ngayon. Sa pag-ibig, dapat lagi may anghang at init ang magkapareha. Hindi pwedeng isahan lang dahil kahit kaano kaanghang ang isa, kung ang isa naman ay matabang na, ito ay masasayang lang. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day,